ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Oh my, Sasa, 3 days na lang bago magpasko. Yee, nakaka-excite! Anong exciting dun? Malamig nga ang Pasko mo eh. Ano ngayon? Porket walang jowa, bawal na magsaya sa Pasko? Hindi naman, pero yung isiping mag-isa ka lang sa araw ng Pasko, yun ang nakakalungkot. Ang tao, hindi kailangan ng jowa para maging masaya. Ginagawa mong personality ang pagkakaroon mo ng boyfriend. As if naman ikaw lang ang nakaka-experience niyan. Well, sa ating magkapatid, ako lang naman talaga yung naka-experience magkaroon ng jowa eh. So fact yun. Pwede ikaw na. Magpasalamat ka na lang at nakahanap ka ng lalaking matino at loyal. Hindi yung lagi mo na lang akong inaasar sa pagiging single ko. Ano ba kasing plano mo? Gusto mo bang maging tita na lang ng anak ko? At tumandang dalaga nang hindi man lang nakakatikim ng... Yung bibig mo ha? Ikaw talaga? Kung ano-anong lumalabas dyan sa bunganga mo. Siyempre, may plano rin naman ako magkaroon ng pamilya someday. Hindi naman ako forever magiging single eh. Gusto ko rin namang makaranas ng pag-ibig. Anong inaantay mo? Na magbagsak ang langit ng lalaki sa harap mo? Bakit naman hindi? Mas maganda nga na langit na mismo ang mag-decide para sa love life ko. Para sa ganon, hindi ako ang may kasalanan if ever mang hindi maganda ang kalabasan ng first relationship ko. Kung ganyan lang din, talagang tatanda kang dalaga. Ate Trixie, ang pag-ibig, tinatrabaho yan. Hindi yan kusang mahuhulog mula sa langit. Parang pera yan na kailangan paghirapan para makuha. San ba kasi kailangan magpasa ng resume? May interview din ba yan katulad ng paghahanap ng trabaho? Oo, meron. Ang tawag doon, dating. Makipag-date ka para makahanap ka ng jowa. Palibhasa kasi sa'yo, napaka-choosy mo. Yung hinahanap mong lalaki, mala Dennis Trillo eh. Hindi ka naman kasing ganda ni Jenny Lee Mercado. Ay, sa bagay. Iniisip ko palang parang sumasakit na ulo ko. Wala akong lakas para sa mga ganyang bagay. Eh di ngayon pa lang, tanggapin mo ng tatanda kang dalaga. Di bale, mag-aanak na lang ako ng marami para may pagkaabalahan ka kapag uugod-ugod ka na. Grabe ka! Alam ko na! Ano? Napanood mo ba yung video tungkol sa pagkain ng ubas sa ilalim ng lamesa pagsapit ng New Year? Hindi pa. Ano naman yun? May napanood kasi ako na tip online para sa mga taong hirap na hirap magka-love life tulad mo. Ang sabi, kailangan mo raw kumain ng 12 ubas sa ilalim ng mesa pagpatak ng 12:00 sa bagong taon. Ano namang kalokohan yan? Hindi, totoo to. Pamahiin daw yun sa Spain. Ang sabi, 12 grapes means 12 months of good luck. Pero dapat mabilis mong kainin yon kasi kapag nag-12:01 na at di mo pa naubos yung 1 dosenang ubas, yung mga matitirang yun yung bilang ng mga buwan na mamalasin ka. Ang OA naman nun? Ang sabi rin kapag nagawa mong kumain ng 12 ubas, suswertehin ang love life mo sa susunod na taon. Sus! Nagpapaniwala ka sa mga ganyan? Gawin mo, wala namang mawawala eh. Malay mo, magka-jowa ka na. Anong klaseng ubas ba? Ewan ko, yung green yata. Basta, kahit anong ubas na lang. Bibilhan kita para sa New Year. Gawin mo yun ha. Parang sira naman to. Ano namang magiging itsura ko nun? Nagpuputo ka na sa labas tapos nasa ilalim ako ng lamesa? Gusto mo bang magka-jowa o hindi? Gusto. O edi gawin mo. Sabi ko nga, malay mo, palaring ka na sa pag-ibig sa susunod na taon. Hay nako, bahala ka dyan. Ginagawa mo pa akong utu-utu eh. Totoo to, ano ka ba? Bahala ka, kung ayaw mo edi wag. Tatanda ka na lang dalaga talaga. Bahala ka dyan, aalis na ako. Kakanta pa ako sa isang event mamaya. Saan naman? May company Christmas party akong nabook sa Taguig. Binayaran ako para mag-perform. Ay wow, bongga. Kailangan kumayod para may pera sa bagong taon. Yun ang totoong swerte. Basta, bibili pa rin ako ng ubas para sa bagong taon. Ikaw nang bahala kung kakain ka o hindi. Ayan ha, tinutulungan na kita. Ewan ko sa'yo. Minsan nakakasawa ring makarinig ng mga tanong kung kumusta na ba ang love life ko o kung may boyfriend na ba ako. Yun kasi ang laging tanong ng mga tao bilang conversation starter at sa totoo lang ay napapagod na rin akong mag-explain kung bakit ako single.
Para kasing laging naipapamukha sa akin ang pagiging mapanglaw ng puso ko. Kaya naman bago natapos ang taong 2023 ay ipinangako ko sa sarili ko na bibigyan ko naman ang sarili ko ng boyfriend. Ano man ang mangyari pagpasok ng 2024. Kung kinakailangang babaan ko ang standards ko ay gagawin ko yon. Para naman maranasan ko na rin ang tinatawag nilang pag-ibig. Nakakahiya mang aminin pero ginawa ko ang pagkain ng isang 12 ubas sa ilalim ng lamesa na binanggit ng kapatid kong si Sasa. Ganon ako kadesperada noon dahil for the first time ay nagkaroon ako ng urge na danasin din kung paano ba talaga ang umibig. Noong 2023 ay nagkaroon ng malaking year-end party sa bahay ng pinsan ko. Nagsasama-sama kaming magkakamag-anak ng first time lang nangyari dahil umuwi ang mga pinsan ko mula sa US. Ilang kaibigan at dating kakilala rin ang dumalo sa party ng time na yon. Pagsapit naman ng alas 12 habang nasa labas ang lahat at masayang nanonood ng fireworks display, sa kalangitan ay palihim akong nagpunta sa kusina dala ang 12 ubas para gawin ang sinasabi ni Sasa na pampaswerte sa love life. Sa isang long table kung saan nakadisplay ang mga pagkain ay gumapang ako sa ilalim ng lamesa. At doon ay nagmadaling kinain ng 12 ubas, Papa Dudut. Oh my gosh! Ano ba itong ginagawa ko? Para akong baliw dito na kumakain ng ubas. Sana naman pala rin ako ngayong 2024. Please lang, tadhana. Bigyan mo na po ako ng jowa. Oh, 12:01 na. Nakain ko naman yung mga ubas on time. Sana talaga totoo yung sinasabi ni Sasa. Makalabas na nga. Mamaya may makakita pa sa akin dito nakakahiya. Ay, pusagala! Nagulat naman ako. Akala ko kung ano na yung gumagapang. Naku, sorry, di ko alam na may tao pala. Halika, tulungan na kitang tumayo. Salamat. Di ko talaga alam na may tao pala rito. Akala ko nasa labas na lahat eh. Teka, tama ba yung nakita ko? Galing ka sa ilalim ng lamesa? Oo. Kasi may hinahanap lang ako kaya napadpad ako sa ilalim. May chinek lang ako. Ikaw, anong ginagawa mo? Bakit ka gumagapang dito sa kusina ng pinsan ko? May hinahanap lang din ako. Mahina na yung mga mata ko kaya kinailangan kong gumapang. Gumagapang habang may hawak na mangkok? Mangkok na may ano ba yan? Mga tangkay ba yan ng ubas? Oo, tangkay nga ng ubas. Paborito ko kasi ubas eh. Okay. Mukhang alam ko na kung anong nangyari Ha? Bakit? Ano ba sa tingin mong nangyari? Hulaan ko kung ba't ka gumagapang sa sahig. Galing ka rin sa ilalim ng mesa, no? Sige, aamin na ako. Tama ka, galing din ako sa ilalim ng lamesa. Kumain ako ng ubas. Pero mag-e-explain ako kung bakit. May nakita kasi akong video tungkol sa pagkain ng ubas sa bagong taon. Sabi nila… Pampaswerte sa love life. Napanood mo rin yun? Hindi. Sinabi sa akin ng kapatid ko. Actually, ginawa ko nga rin Kaya ako galing sa ilalim ng mesa kasi kumain din ako ng 12 ubas. Nakakatawa naman. Pareho pala tayo ng ginawa. Akala ko ako lang yung nagpapaniwala sa mga ganun May kasama pala ako. Ewan ko nga kung bakit rin ako nauto Saang lamesa ka pala galing? Hindi kita napansin nung pumasok ako Dito ako sa kabila, yung mga lalagyan ng plato at baso. Yun yung lamesang mataas Hindi kasi ako kasya dyan sa lamesang pinagpwestuhan mo. Nung nagsilabasan na lahat, nagpaiwan ako. Sabi ko sa pinsan mo, magsi-CR lang ako sandali. Kaya pala hindi kita napansin. Mas nauna ka pala sa akin. Sumama pa ako sa labas kanina Mabuti na lang pala hindi ako nagpunta sa lamesang yun kung hindi nagkagulatan tayo. Tama. Diyan din sana ako pupunta kanina Kaso wala nang time kaya nagmadali na ako.
Pero nagkagulatan pa rin tayo kasi sabay tayong lumabas, di ba? Oo nga eh. Nakakahiya na huli pa akong gumagapang galing sa ilalim ng mesa. Huwag kang mag-alala, secret lang natin to. Sure ka ha? Huwag mong ipagsasabi kahit sa pinsan ko. Pagtatawanan ako ng mga yun. Oo naman, basta wag mo rin ako ibubuko. Sige, deal yan. Safe ang secret natin sa akin. Ano palang pangalan mo? Trixie, ikaw, Jacob? kaano-ano ka ng mga pinsan ko? Kapitbahay ka ba nila? Hindi, college friends kami. Oh, I see. Ngayon lang kita nakita eh. First time ko lang din kasing maimbitahan dito. Mag-isa lang din kasi ako ngayong bagong taon kaya in-invite ako ng mga pinsan mo. Parang get together na rin namin to pagkatapos ng mahabang panahon. Parang ganun. Sa bagay, ngayon lang din kasi sila umuwi kaya ngayon lang din siguro kita nakita. So, kumusta naman? Nakain mo naman lahat ng ubas mo? Oo, muntik na nga ako mabilaukan eh. Ako nga, muntik na hindi umabot sa oras eh. Ang lalaki din kasi nung nakuha kong ubas. Ay, sinabi mo pa. Ay, sana worth it nga talaga tong kalokohang pinagagagawa natin. Sana nga. Sana talaga magkatotoo yung hiniling mo ngayong gabi. Ikaw rin. Tara na sa labas. Baka hinahanap na tayo ron. May sisindihan pa yata silang fountain eh. Mauna ka na, susunod na lang ako. Okay, sige. Kita na lang tayo sa labas ha. Oh my gosh, Tadhana! Ang bilis mo namang sumagot sa hiling ko. Ito na ba yun? Agad-agad? Hindi pa nga nadadigest sa bituka ko yung ubas na kinain ko. May ibinigay ka na agad? Ikaw talaga? The best ka! After salubungin ang bagong taon ay nagpatuloy ang party sa bahay ng pinsan ko. Noong time na yon ay nagpatuloy din ang getting to know stage namin ni Jacob. Hindi na kami nakapag-focus pa sa party dahil sa dami ng napag-usapan namin tungkol sa isa't isa. Nang nagsimulang lumiwanag ang kapaligiran dahil mag-uumaga na ay saka na lang kami nagkahiwalay ni Jacob. Pagkarating ko sa bahay ay natulog ako buong maghapon. Masasabi ko na naging maganda ang pagsalubong ko sa bagong taon ng 2024 dahil na-enjoy ko ang company ni Jacob. Papadudot, hindi naman talaga exactly gwapo si Jacob. May itsura siya pero hindi siya yung tipong mapapa head over heels ang bawat kababaihan sa kanya. Pero masasabi ko na napakalakas ng karisma niya. May appeal siya na uubra sa mga taong ang hanap ay may humor at emotional intelligence. Lahat ng yon ay taglay ni Jacob, Papadudot. Kaya naman sobrang na-enjoy ko ang maikling pagsasama naming dalawa sa naganap na year-end party sa bahay ng pinsan ko. Matangkad din siya at sobrang nitingnan. Mula ulo hanggang paa ay pansin kong alagang-alaga niya ang sarili niya, Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sa Tagaytay kami nagpuntang magpipinsan kasama si Jacob para lang magkape, Papadudot. Spontaneous trip lang ang nangyari at napag-isipan namin habang nasa daan. Ang maganda sa pag-uwi ng mga pinsan ko ay wala kaming gastos dahil sila lahat ang nagbabayad tuwing lumalabas kami. Wala din naman kasi silang kasamang lumabas, Papadudot. Kami na lang ni Sasa ang inaasahan nila maliban na rin kay Jacob na college friend nila. 10 years nang nakatira sa California ang dalawang pinsan ko matapos silang kunin ng nanay nila doon na 30 years ng OFW. Since then ay ngayon na lang ulit sila bumisita sa Pilipinas. Kaya naman talagang sinulit nila ang bawat araw nila dito bago sila bumalik. Nagsimula raw ang pagkakaibigan nilang tatlo dahil sa online games. Noong college sila ay lagi nilang tambayan ang computer shop malapit sa school nila kung saan lagi nilang inuubos ang vacant time nila sa paglalaro. Nagpatuloy ang pagkakaibigan nila online at kahit magkahiwalay ay nanatiling matatag ang koneksyon nilang tatlo. Papadudot sa ilang araw na pagsasama namin ni Jacob, isang bagay ang nagustuhan ko sa kanya. Napakahaba ng pasensya niya. Kahit na minsan ay tinotopak ang mga pinsan ko,
ay never kong nakitang nagalit o nainis si Jacob. Napakabait at magalang din siya sa ibang tao. Lahat ng nakakausap niya ay tinatawag niyang ma'am at sir, anuman ang kanilang estado. Unang buwan pa lamang nga ng taong yon, pero nagsimula nang tumibok ang puso ko para sa kanya, Papa Dudut. Hindi naman masarap tong California maki na in-order mo. Hindi yata sushi rice yung ginamit nila kundi normal na kanin lang. Ang arte mo, nakikikain ka na nga lang eh. Saan mo ba to binili? Mura lang naman to. In-order ko dun sa dati kong kaklase. Nag-business kasi siya, tapos minessage ako. At dahil mabait ako, umorder ako para naman suportahan siya. Wow! New Year's resolution mo ba yan? Mabait ka na ngayon? Sa'yo lang naman ako hindi mabait, no? Maiba tayo. Anong meron sa inyo nung Jacob? Anong ibig mong sabihin? Kala mo di ko napapansin? Iba yung galawan yung dalawa eh. May something na ba sa inyo? Wala ano? Asus! Nag-deny pa. Kulang na lang idikit mo sarili mo dun sa lalaki na magkakasama tayo sa Tagaytay. Mukhang tinutuo mo talaga yung promise mo sa akin na magjojowa ka na this year ah. Kakapalit pa lang ng taon, naglalandi ka na agad. Magkaibigan lang kami ni Jacob. Masaya siya kasama. Ano bang masama dun? Wala naman. Pero kung may nararamdaman ka sa kanya, hindi uubray ang pagdi-deny mo. Paano ka makakahanap ng boyfriend kung ayaw mong umamin sa feelings mo? Halata naman na may gusto ka ron eh. O sige, oo na. Type ko siya. O ayan, inamin ko na. Happy ka na? Ganyan. Kung maglalandi ka talaga, panindigan mo. Sa akin ka pa magsisinungaling eh, obvious naman sa pagmumukha mong bet mo yung guy. So ano naman nagustuhan mo sa kanya? Cute siya. Weh! Para sa akin, cute siya. Kaya itigil mo yung pagiging judgmental mo. Wala naman ako sinabi ha. Itsura mo pa lang kahit hindi mo sabihin, alam ko na kung anong iniisip mo. Hindi man siya cute para sa'yo, pero para sa akin, oo. Malakas ang appeal niya at nakakadagdag sa karisma niya yung pagiging mabait niya. So mahilig ka sa good boy? Wala yan sa hilig. Basta ang sa akin lang, pasok siya sa standards ko. Sa bagay, cute naman kayo. Bagay kayong dalawa. Tingin mo? Oo! Kailangan mo ng lalaking mahaba ang pasensya. Kasi napaka-moody mong tao. Tuwing kabilugan ng buwan, nag-iiba yung ugali mo, kaya dapat lang na ang jowain mo ay yung malawak kang pangunawa. Ano namang masasabi mo sa kanya? Nakasama mo na siya kaya for sure, may impression ka na kay Jacob. Well, to be honest, okay naman siya. Hindi siya mukhang bobo. Madiskarte siya at saka marunong makisama. At tama yung sinabi mo, mabait siya. Kung ikaw ba, magiging type mo rin siya? First of all, magkaiba tayo ng taste kaya hindi ko siya mabebetan. Pero kung type mo siya, sino naman ako para mag-judge, 'di ba? Pangalawa, hindi ako mahilig sa mga lalaki masyadong mabait. Mabait na ako eh. So gusto ko yung medyo demonyo. At last but not the least, may boyfriend na ako kaya hindi na ako pwede magkagusto sa ibang tao. Sa tingin ko, bet din naman niya ako eh. Sinabi ba niya yan o nag-a-assume ka lang? Remember, never assume unless stated. Baka mamaya delusional ka lang pala. Hindi niya sinasabi pero mukhang may gusto rin naman siya sa akin. Sa bagay, first time mo pa lang naman kasi magmahal kaya naiintindihan kita. Pero payong kapatid, huwag mong paaasahin ang sarili mo sa isang bagay na hindi pa naman totoo. Huwag ka nagpapapaniwala sa pakiramdam mo lang. Dapat malaman mo sa kanya mismo ang totoo. Hindi yung hindi ka sure sa feelings niya tapos minahal mo na siya. Maniwala ka sa akin, ikaw lang din ang masasaktan sa huli. Paano ko malalaman kung gusto niya ako? Tatanungin ko? Wag mong gagawin yan. Huwag kang magmukhang desperada sa harap niya kasi baka ma-turn off siya. Ayaw ng mga lalaki sa babaeng naghahabol. Remember, hindi ka aso para maghabol ng tao. Anong gagawin ko? Huwag ka kasing magmadali. Magpakipot ka rin ng konti. Huwag mo masyadong ipahalata na bet mo siya. Chill ka lang. Sabi nga nila, it's not the destination that counts, but the journey. Kaya enjoyin mo lang yung chemistry nyo for the meantime.
Aamin din yan sa nararamdaman niya pagtagal. Basta wag mo siyang pilitin kasi kapag pinilit mo, babahagang buntot nun. Ayaw ng mga lalaki sa commitment unless sila na mismo yung nag-decide. So, kapag decided na si Jacob, dun ka lang maniwala na bet ka niya. Matapos bumalik sa US ng mga pinsan ko ay nanatili ang closeness namin ni Jacob, Papa Dudut. Nagpatuloy ang paglabas-labas naming dalawa. Katulad ng sinabi sa akin ni Sasa ay hindi ko masyadong pinaasa ang sarili ko. Kahit na may nararamdaman na ako para kay Jacob noong time na yon, ay sinolo ko na lamang muna ito hanggat hindi niya sinasabi sa akin na nagugustuhan din niya ako. Itinuring ko na lamang muna ang relasyon naming dalawa bilang magkaibigan. Sa mga sumunod na araw ay mas lumalim pa ang pagkakaibigan namin ni Jacob. By that time ay sobrang open na namin sa isa't isa. Wala nang hiyaan sa pagitan naming dalawa at tapos na kami sa stage kung saan ay patuloy ang pagpapa-impress na ginagawa namin. Nagsimula na naming makita ang mga bagay na hindi kaaya-aya sa bawat isa at sa kabila ng mga yon ay nanatili pa rin ang samahan naming dalawa, Papa Dudut. Hanggang sa pagdating ng February, nagsimula nang magparamdam sa akin si Jacob. Eksaktong February 14 noong inaya ko ni Jacob na kumain sa labas. Nag-date kami sa isang restaurant at doon mismo ay inamin niya sa akin ang totoong nararamdaman niya. Unang pagkikita pa lang daw namin ay nagkaroon na siya ng crush sa akin. Sa katunayan nga ay siya ang may ideya na ayain ako ng mga pinsan ko noon. Na mamasyal para magkaroon daw kami ng time na kilalanin pa ang isa't isa. Para bang ang mga pinsan ko na rin ang nagsilbing wingmen niya noon, Papa Dudut. Then after some time ay na-realize daw niya na nahuhulog na ang loob niya para sa akin. After na confession niya, inamin ko na rin kay Jacob na matagal ko na rin siyang gusto. Doon na siya nagsimulang manligaw sa akin, Papa Dudut. Kalagitnaan ng March noong opisyal ko siyang sinagot, Papa Dudut. Maganda pala dito ng gantong oras, no? Wala na masyadong tao. Tahimik na yung paligid kaya masarap maglakad-lakad. Kaya nga paborito ko yung ganitong oras 11 p.m. onwards, tahimik na ang mundo. Sobrang peaceful, maliban na lang sa mga taong kumakayod pa rin sa gabi.
Ako kasi morning person ako kaya hindi rin ako masyado nagpupuyat. Ngayon lang. Sorry ha, mukhang kasalanan ko pa yata kung bakit magkaka-eye bags ka na. Ayos lang, syempre bilang boyfriend mo, hindi rin naman ako makakatulog habang hindi pa ako sigurado na nakauwi ka na ng safe mula sa mga gig mo. Kesa mag-alala ako sa bahay, mas magandang samahan na lang kita. Ay, nga pala, eto, may regalo ako para sa'yo. Hala, ano to? Buksan mo na! Oh my gosh, ang ganda! Infinity necklace yan, late gift ko. Para sana nung mansari natin yan kaso late dumating kaya ngayon ko palang may bibigay. Thank you! Maliit na bagay lang yan. Ang cute-cute naman! 4 months na pala tayo. Ang bilis ng panahon, no? Isipin mo, last year, hindi tayo magkakilala. Pero dahil sa ubas, nagkita yung mga landas natin. Nakakatuwa nga pero naniniwala ka ba talaga na yung ubas ang rason kung bakit tayo nagkakilala? Yun naman talaga, diba? Kung wala kang planong kumain ng ubas nung New Year at wala rin akong idea tungkol sa ubas-ubas na yan, hindi tayo magkikita sa kusina ng pinsan ko. Pero may chance pa rin naman na magkakilala tayo since nasa iisang lugar naman tayo nung oras na yun. Kung sa bagay, oo nga naman pero ubas pa rin ang naging dahilan. Sa mga encounter na pwedeng mangyari sa atin nung gabing yun, nagkita tayo nung kumain tayo ng ubas. Hindi ka ba naniniwala sa ganun? Na may mga taong destined talagang magkakilala? Parang Red String Theory. Sabihin na nating naniniwala naman ako. Kumain nga ako ng ubas, di ba? Pero ayoko lang paasahin yung sarili ko sa isang bagay na walang katotohanan Yun bang aakalain kong ito na talaga yung final kasi destined nga ako pero in the end, hindi pa pala tayo yung para sa isa't isa. Bakit? Dumating ka na ba sa point noon na naniwala kang destiny mo na yung partner mo? Oo, palagi. Ganun ako noon Lahat na nangyayari sa buhay, binibigyan ko ng meaning. Ang tingin ko sa buhay ko parang pelikula na lahat na nakakatagpo ko itinadhana para sa akin. Yun pala, dadaan lang sila para saktan ako. Yun ang nakakatakot sa pag-ibig, no? Kailangan mo talagang sumugal. Puso yung nakataya. Kaya kapag natalo ka, masakit talaga. Hindi ko alam kung gaano kasakit yung sakit kasi hindi ko pa naman naranasang ma-broken heart. Pero iniisip ko pa lang, parang maski ako, hindi ko rin talaga kakayanin. Ang kabutihan naman sa mga experience kong ganun, mas natuto ako, mas lumawak pa yung pangunawa ko. So ngayon, hindi ka na umaasa? Hindi ka na naniniwala na para tayo sa isa't isa? Siyempre umaasa. Hiling ko nga na ikaw na talaga May reservations man pero araw-araw ko ipinapanalangin na ikaw na yung huli kasi ikaw na talaga yung tinuturing kong huli ko Ay, sana nga. Yan din ang dalangin ko, lalo na't sobrang pressure sa part ko kasi napakahaba pala ng pinagsamahan nyo nung ex mo. Paano mo nalaman? Wala naman ako nakwento sa'yo tungkol sa ex ko Nabanggit nung pinsan ko, 7 years daw tumagal yung relationship nyo. Tama, 7 years nga. Pwede bang tanungin kung anong nangyari? Bakit kayo naghiwalay? Ayoko na sana pag-usapan yun. Tapos na yun tsaka hindi ko ugali magkwento ng past relationships ko lalo na sa'yo na girlfriend ko. Okay lang naman kung ayaw mong sabihin. Mas maganda na rin yung wala akong alam. Ignorance is bliss, ika nga nila. Kung wala kang alam, wala kang aalalahanin. Tama. Huwag na nating alamin yung tapos na. Tsaka wala ka naman dapat ipag-alala Okay naman yung naging hiwalayan namin ng ex ko. Walang masamang tinapay sa pagitan naming dalawa. That's good. At least wala kang evil eye na matatanggap kasi walang taong galit sa'yo. Ang hilig mo talaga sa mga pamahiin, no? Well, wala namang mawawala kapag naniwala ka. Huwag mo lang gawing personality para hindi ka masabihang baliw. Baka naman pati horoscope natin na-check mo na kung compatible tayong dalawa. Ay, actually, matagal ko nang nagawa yan. Talaga? So ano sabi? Compatible ba tayo? Virgo at Taurus? Compatible naman, kasi pareho tayong earth sign. Nice! E di kung ganun, wala nang problema. Aligned naman pala, pati stars natin Pareho nga lang tayong hard-headed, kasi ang earth sign minsan matitigas ang ulo. Iyon lang. Papadudot kahit chill man ako tuwing magkasama kami ni Jacob ay aaminin ko na ramdam ko ang pressure bilang bago niyang girlfriend.
7 years ba naman kasi ang kailangan kong tapatan? Talagang malaki ang naipataw sa aking trabaho. Ang kagandahan lang sa relasyon namin ni Jacob dahil alam niyang first time ko lang na pumasok sa ganong klase ng relasyon ay naging supportive siya sa akin. Halatang experience na talaga siya dahil napaka-gentle niya sa relasyon namin. Minsan nga ay napipredict pa niya kung magkakaroon kami ng kaunting pagtatalo. Bago pa man mangyari yon ay inuunahan na niya ito para hindi na mag-escalate pa sa away. For the next months ay naging maayos ang pagsasama namin. Ignorante man ako pagdating sa pag-ibig ay mabilis naman akong natuto. Marunong kasi akong mag-reciprocate ng feelings. Kung ano ang natatanggap ko ay ibinabalik ko rin kaya naging healthy ang relasyon namin ni Jacob. Hindi ko alam kung dahil sineswerte ba talaga o destined ba kami. Ang mahalaga lang para sa akin noon ay maayos ang tinatakbo ng relasyon namin. Dumating ang unang pagsubok sa relasyon namin ni Jacob nito lang November. Kung kailan ilang buwan na lang ay malapit na naming i-celebrate ang isang taon namin bilang magkarelasyon. Isang tao ang muling nagparamdam sa buhay ni Jacob. Walang iba kundi ang ex niya. Ang malala, Papa Dudut, ay buntis ito nang muli siyang nagpakita. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, nalaman ko ang muling pagbabalik ng girlfriend ni Jacob mula sa kanya mismo. Yon ang maganda sa relasyon namin ni Jacob. Wala kaming tinatago mula sa isa't isa, Papa Dudut. Very vocal kami sa mga nangyayari sa buhay namin kaya naman sobrang tatag ng tiwala namin sa bawat isa. Pagkatapos niyang makita at muling makausap ang ex niya ay nagkwento agad sa akin si Jacob. Aksidente raw silang nagkita sa isang event at doon ay nalaman niyang buntis ito, Papa Dudut. Nung una ay natakot at kinabahan ako noong narinig kong buntis ang babae. Ang unang pumasok sa isipan ko, kaya siguro sila nagkita ng girlfriend niya ay dahil baka siya ang ama ng dinadala nito. Pero hindi pala ganon ang nangyari. Ang dinadalang baby ng kanyang ex ay bunga raw ng pagmamahala nila ng current boyfriend niya na that time ay fiancé na pala niya. Nakahinga ko nang nalaman kong engaged na pala ang ex ni Jacob at malapit na itong ikasal. Pero sa parehong pagkakataon ay hindi ko maiwasang makaramdam ng selos. Dahil first time lang akong na-threaten sa realization na may maayos pa palang connection sina Jacob at ang ex niya. Napansin siguro ni Jacob ang pagkakaroon ko ng alinlangan. Kaya naman noong napansin niyang medyo napapa-overthink na ako ay pinakilala niya ako mismo sa girlfriend niya. Papa Dudut, never kong na-imagine na darating din pala sa puntong mamimit at makikilala ko ang ex-girlfriend ni Jacob. So, kumusta naman yung eyeball nyo ng ex ng jowa mo? Eyeball talaga? Ano pa bang ibang tawag dun? Okay naman yung meet up namin. Mabait siya, in fairness. At gusto mo yon? Mas mabait yung ex kesa sa'yo? Mabait din naman ako kaya walang kaso sa akin yun. Alam ko sa sarili ko na mabait akong tao. Sure ka? Kung mabait yung girl, ba't sila nagkahiwalay ni Jacob? Baka naman jowa mo pala may problema. Hindi mo ba naisip yon? Ito naman gagawa pa ng issue. Nasolve na nga yung problema namin eh. Huwag mo nang dagdagan. Ate, tandaan mo mas marami akong karanasan sa pag-ibig kesa sa'yo. Nagtatanong lang naman ako. Wala namang kasing problema kay Jacob eh. Maayos yung naging hiwalayan nila ng ex niya. For 7 years? Yung mga ganong katagal na relasyon, walang maayos na hiwalayan yung mga ganon. Ano ba talagang gusto mong palabasin? Na may something silang dalawa? Sino ba naman kasing boyfriend ang ipapakilala yung current girlfriend niya sa ex niya? Gawain ba yun ng matinong tao? Ipinakilala niya ako sa ex niya kasi nag-overthink ako.
Nagkita kaming dalawa para matapos na yung worries ko. Para masigurado na wala nang problema sa kanilang dalawa. Na masaya na sila sa kanya-kanya nilang buhay. So, wala ba talaga? Wala nga. Ang kulit mo naman eh. Ikakasal na yung girl. Actually, invited nga kaming dalawa sa kasal nila eh. Ganon? Oh my gosh, ang weird talaga. Hindi ka lang kasi sanay makakita ng mag-ex na mature mag-isip. Hindi na issue kina Jacob at sa ex niya yung nangyari sa kanila dati. Nakapag-move on na sila sa naging hiwalayan nila. Kaya hindi na problema kung magkaayaan pa sila sa kasal. Ganun sila ka-okay at ganun na sila kasaya sa sarili-sarili nilang relasyon at buhay. Okay, sabi mo eh. Kung totoo man yan, edi good. So pupunta kayo sa kasal? Oo naman. Nakakahiya naman kung hindi kami pumunta. Pinadalhan kami ng invitation eh. Tinanong mo ba si Jacob kung gusto niyang pumunta? Sa akin niya binigay yung desisyon. Kung gusto ko raw pumunta, pupunta kami. Kung ayoko, di rin siya pupunta. Nag-decide ako na pumunta na lang. Kasi bakit naman hindi? At talagang gusto mo makipaglaro sa apoy, no? Paano kung bigla mag-runaway bride itong ex at tumakbo paalis ng altar kasama si Jacob? Ikaw kung ano-ano talagang pumapasok sa isip mo. Hindi to telenovela ha. Nasa totoong buhay tayo. Ay hindi! Ang mga telenovela inspired yan sa totoong buhay. Ewan ko sa'yo. Sinisira mo peace of mind ko eh. Ano ba talagang gusto mong mangyari? Pagdudahan ko si Jacob? Binibigyan lang kita ng senaryo na pwedeng mangyari. Hindi mangyayari yon. Malaki ang tiwala ko kay Jacob. At isa pa, mukha namang mahal na mahal nung ex niya yung mapapangasawa niya eh. Nung nag-usap kami, wala siyang ibang binabanggit kundi kung gaano siya kasaya sa current love life niya. Bakit nga ba kasi naghiwalay si Jacob at yung ex niya? Mahaba-haba na rin yung 7 years ha? Sayang yun. Ano ba nangyari? May third party bang involved? Walang third party. Ang kwento nila sa akin na wala na lang daw basta yung spark. Para bang naubos na lang yung pagmamahal nila sa isa't isa. Hindi na nag-work yung relationship nila. Hindi na sila nag-grow as a person. Sa huli, nag-decide sila na maging friends na lang. Pinalaya nila yung isa't isa para subukang magmahal ulit. Nakakilala si ex ng bagong lalaki, tapos nakilala naman ako ni Jacob. Tapos sasabihin mo, hindi mala telenovela yung kwento mo? Ang dami ko nang napanood na ganyang pangyayari. Ang exage mo rin naman kasing mag-isip. OA na OA eh. Whatever, kung saan kayo masaya doon na rin ako. Kung wala rin namang palang problema, edi mabuti. Basta siguraduhin mo lang na goods na yung ex niya. Sigurado kang hindi mo na yun pagseselosan. Hindi na, kasi mature na rin ako mag-isip. Kaya nga kami a-attend ng kasal eh, para ipakitang okay na okay ang lahat. Edi wow. Papadudot walang rason para paghinalaan ko si Jacob dahil sa 8 buwang pagsasama namin, wala siyang ibang ginawa kundi ang buuin ng tiwala ko sa kanya. Doon ko nga na-realize kung gaano kahalaga ang tiwala sa pagitan ng 2 taong nagmamahalan. Kung hindi ito matibay, mahihirapang magtagal ang isang relasyon. Kaya dapat bago pasukin ang mundo ng pag-ibig ay wala kang daladalang emotional baggages na maaaring sumira sa pagtitiwala mo sa partner mo. Sa kabila ng mga sinabi sa akin ni Sasa, mas nagtiwala ako sa boyfriend ko at sa pagmamahal na ipinapakita at pinaparamdam niya sa akin. 2 choice lang naman kasi yan. Yan ay ang maniwala ka sa partner mo o pagdudahan mo lahat ng ginagawa niya. Mas pinili ko ang una at buong puso ko siyang pinagkatiwalaan, Papa Dudut. Ang kapalit noon ay never sinira ni Jacob ang tiwalang ibinigay ko sa kanya. Very transparent kasi si Jacob kaya lahat ng nangyayari sa buhay nito ay updated ako kaya naman wala nang lugar sa puso't isipan ko ang pag-overthink. Gabi bago ikasal ang ex ni Jacob ay naghahanda na ako noon para sa gagamitin kong damit kinabukasan. Nang bigla akong pinuntahan ni Jacob sa bahay para sabihin ang balitang mas mabuting wag na kaming magtungo sa kasal ng ex niya. Tinawagan na raw niya ito at nagpaalam na hindi na kami makakadalo. Nagulat ako sa naging desisyon niyang yon pero noong tanungin ko siya kung bakit niya yon nagawa ay mas humanga ako sa kanya, Papa Dudut.
Bakit naman biglang nagbago yung isip mo? Last minute ka namang nag-decide na di na tayo attend ng kasal ng ex mo. Naka-ready na pa man din ako. Pasensya ka na kung hindi na kita natanong ha. Bigla lang kasi ako nagkaroon ng realization eh. Anong klaseng realization naman yun? Na hindi magandang tingnan na pupunta pa tayo sa kasal ng ex ko. Lalo pa na isasama kita. Ano namang hindi maganda doon? Tapos na kasi kami. Kumbaga, wala na dapat kaming koneksyon ng ex ko. Kasi sarado na yung kwento namin eh. Hindi na dapat namin dinadagdagan pa yung memory sa pagitan naming dalawa. Pareho na kaming nag-decide na tapusin ang lahat eh. Ngayon kung patuloy kaming magiging ganito, para saan pa tinapos namin ang lahat, di ba? Eh baka naman yun yung closure na inaasahan niya. Gusto niyang makita mo siyang ikasal para mapatunayan niyang masaya na siya sa bagong buhay niya. Para saan pa? Pumunta ako o hindi, matutuloy pa rin naman yung kasal nilang dalawa eh. Hindi nila kailangan yung presensya ko para matuloy yung kasal nila. Ganon din ako. Hindi ko kailangan yung presensya ng ex ko para lang patunayan na mahal kita. Tsaka nakaka-insulto yun sa part nyo ng mapapangasawa niya. Kaya pakiramdam ko talaga hindi na kita kailangan dalhin sa kasal nila. Kahit sa ang anggulo tingnan kasi hindi maganda eh. Pero okay lang naman sa akin eh. Patunay lang yun na mature na kayo pareho. Natanggap nyo nang hindi kayo ang endgame katulad ng naging explanation ko kay Sasa. Matagal ko nang tanggap ang totoo. Hindi ko na kailangan patunayan yun. Ayoko lang nadalhin ka sa nakaraan na hindi naman na dapat balikan. Ayoko rin kasing maging parte sa bagong buhay na binubuo ng ex ko ngayon. Ganon din ako. Ayoko siya maging parte sa bagong chapter ng buhay ko kasi nga tapos na kami. Sure ka na ba talaga dyan? Di na tayo pupunta? No regrets? No regrets. Tsaka final na. Nakapag-decide na talaga ako. At sorry ulit kung hindi ko man lang na-consider yung feelings mo. Katulad nga ng sinabi ko, pumunta man tayo o hindi, okay lang sa akin yun. Malaki ang tiwala ko sa'yo at alam ko namang kapakanan ko lagi ang inuuna mo eh. Alam kong hindi ka gagawa ng mga desisyon na ikasisira ng relasyon natin. Ganon kalaki ang tiwalang binibigay ko sa'yo araw-araw. Salamat. Patuloy kong gagawin yon hanggang sa pagtanda natin. Alam ko sinabi ko na to noon na hindi ko na paaasahin pa ang sarili ko pero willing akong sumugal ulit at maniwala na tayong dalawa na talaga magsasama hanggang sa dulo. Hindi kita papaasahin. Pangako ko sa'yo na mamahalin kita hanggang sa huli. Cheesy man pakinggan pero yun ang totoo. Yun ang gagawin ko hanggat patuloy na tumitibok ang puso ko. Alam mo, para hindi masayang yung naging preparation mo, mag-date tayo bukas. Saan naman? Bahala na. Kung saan man tayo dalhin ng kapalaran. Ay gusto ko yan. Sige gawin natin yan. Ay sus! Oh. Kanina pa ako nag-cringe dito sa mga linyahan yung dalawa. Ano kayo, teenager? Bruha ka? Kanina ka pa dyan? Oo.
Lalabas sana ako kaso parang ang seryoso ng usapan nyo kaya hindi ko na muna kayo inabala. Magandang gabi, Sasa. Magandang gabi rin. Mabuti naman at natauhan ka. Akala ko dadalhin mo talaga tong si ate sa kasal ng ex mo eh. Noon ko pa sinasabi sa kanya na hindi maganda yun. Kaso ito namang si ate, patay na patay sa'yo kaya kahit ano gagawin niya para may ibigay yung gusto mo. Oy, hindi totoo yan ah. Totoo naman eh. Kaya ikaw, Jacob, ayus-ayusin mo mga desisyon mo. Kasi ikaw lang talaga aasahan ko sa relasyon nyo. Medyo utututong ate ko eh. Huwag kang mag-alala. Hindi na mauulit yon. Dapat lang. At kapag itong ate ko niloko mo, ako talaga makakatapat mo. Lagi ko yung pinagtitripan pero mahal na mahal ko yan. Oh, totoo ba? Siyempre, joke lang yun. Nahawa na tuloy ako sa kakornihan yung dalawa. Hala sige, maiwan ko na muna kayo, may lakad pa kami ng boyfriend ko. Tuloy niyo yung kadramahan niyo dyan. Sige, mag-ingat ka. Papa Dudut never na ngang nagkaroon ng koneksyon sa na Jacob at ang ex niya simula noon. Never na siyang nabanggit at never na namin siyang pinag-usapan. Doon ko na nga na-realize na ganito pala kasayang magkaroon ng minamahal. Ganito pala ang kapanatagan na dala ng pag-ibig na tapat. Ang dalangin ko na lang talaga sa may kapal na sana'y patuloy na maging maganda ang relasyon naming dalawa ni Jacob. Na sana anumang pagsubok ang dumating sa pagsasama namin ay sabay namin itong malampasan. Kasabay ng paglapit ng panibagong taon ay ang pagharap namin ni Jacob sa panibagong yugto ng love story namin. Pagsapit ng New Year ay pumwesto ulit kami sa ilalim ng mesa para kumain ng ubas. Pero hindi katulad noong nakaraang taon, sa halip na maging swerte sa pag-ibig. Ang magiging hiling namin ngayon ay magtagal pa ang relasyong binuo naming dalawa. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko sa inyo, Papa Dudut. Malay po ninyo, sa susunod na taon ay may bagong kwento na naman akong ibabahagi sa inyo tungkol sa relasyon namin ni Jacob. Sa ngayon ay eto na lang muna ang maishishare ko sa inyo. Magandang araw po sa inyong lahat at sana'y magkaroon kayo ng masaya at manigong bagong taon. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Trixie. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nakakaantig naman talaga ang ating kwento. Ikaw ba, kabarangay? Nakarelate ka ba sa story natin ngayon? Kwentuhan naman tayo dito sa comment section. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. In Mega Manila, 97.1. Forever!